Ang mga salita po ng Panginoon na magiging gabay natin sa ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ay ating po matatagpuan sa aklat ng Ebanghelyo 1 sa kabanatang 20, talatang 1 hanggang 18. Nawa po ay gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak na ito po ay basahin sa kanilang mga tahanan sa ating nagpapatuloy na pagsambang tahanan. Ang pamagat po ng ating pagbubulay sa umagang ito, Pagkabuhay ni Jesus, tagumpay ng Kristiyanong pananampalataya. Alalahanin, ipagdiwang at ipagpasalamat natin ang matagumpay na pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag po natin itong Pasko ng Pagkabuhay. At tinatawag din po natin itong ina ng pananampalatayang Kristiyano. Mahalagang kapistahang tumatalakay sa makapangyarihang gawa ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Taon-taon po ay sama-sama nating ginugunita ang kasaysayang ito. Gayunman, gaano ito kahalaga sa atin? Paano natin ito ipinagdidiwang? At ano ang mahalagang mensahe nito sa ating buhay? O dili kaya naman, ano po ang ating nadarama kapag dumarating ang ganitong mga sandali ng ating pag-alaala? Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na dakila, maraming salamat po sa ginito ang sandaling ipinagkaloob po na nagkakatipon kami ng iyong mga anak sa bawat mga tahanan na ngayon, O Diyos, ang aking po mga kapatid ay nakatuon sa pananambahan sa mga sandaling ito. Espiritong Banal, pumisan ka po, magpakahayag sa pamagitan ng inyong mga banal na salita. At pagindapati mo po ng inyong abang lingkod ay makapagpahayag ng ayon sa inyong kalooban. Itago mo po sa inyong kabanal-banalang presensya at hindi po ang penaan kakulangan na makita, kundi ang inyong kabanalan. Inaanyahan ko po namin Espiritong Banal sa pangalan ni Kristo Panginoon namin at tagapagligtas. Amen. Hindi po natin may tatawa ang dalawang katotohanan that the cross and the open grave are two greatest symbols in the entire history of Christianity. The first speak of redemptive suffering, kung saan ay sama-sama po natin ginunita ang pagpapakasakit ng ating Panginoon matapos niyang ialay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng cross, kung saan siya po ay nabayubay sa bundok ng Kalbaryo. The others speak of tremendous victory wrought by the Son of God. The resurrections of Christ is the heart of Christian faith. Ano po ang mga mahalagang mensahe na dinadala para sa atin sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo? Meron pa po bang saysay ito sa kasalukuyang pinagdadaan nating krisis dala ng pandemic ng COVID-19 na hanggang sa kasalukuyan ay marami na po ang napahamak at pinitas sa kasaysayan ng buhay nang wala sa panahon? Meron po bang kabuluhan? Meron po bang saysay ang ating pagdiriwang? Una, our faith is not useless. Ang ating pong pananampalataya ay masasabi po natin merong kabuluhan. Dapat alam po natin ito, mga kapatid, sapagkat ito po yung ating matibay na pag-asa
Katulad po na sinasabi sa aklat ng unang Korinto 15, 13 at 14, ay ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pananampalataya at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Napakalinaw po na naging pahayag ni Apostol Pablo. Kung hindi binuhay ang ating Panginoon, ay walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Hindi na pala tayo dapat gumigising na maagap para tayo po ay magkatipon sa mga sandaling ito. At isagawa natin ang pagsambang tahanan na ngayon ay nagkakatipon tayo. Meron pa bang silbi yung ating mga pananalangin ginagawa sa bawat araw? Meron pa bang silbi ang patuloy nating pagtunghay at pakikinig ng mga salita ng Diyos? Meron pa bang silbi ang ating mga pagpapatotoo tungkol sa Diyos kung hindi muling binuhay ang ating Panginoon? Ngunit pinatunayan po ng ating pananampalataya na si Kristo ay nagtagumpay mula sa mga patay. Maging ang kamatayan ay lumuhod at sumuko sa ating Panginoon. Hindi po nanaig sa Kanya. Hindi po nagtagumpay ang diablo. At dahil meron pong kabuluhan ang ating pananampalataya, magpatuloy tayong gumawa, magpatuloy tayong maglingkod, magpatuloy po tayo sa pag-ibig sa ating Panginoon. Sa katotohanan po, we are truly rich. Masasabi po natin sa ating mga sarili, napakayaman natin. Bakit po? Kasi po yung ini-offer ng Panginoon na buhay na kasiyasiya at ganap ay wala pong maaring itapat na anumang karangyaan, kayamanan meron ang sanlibutan ito. Hindi po ito may tatapat. Naalala po ba niyo yung isang kwento ng isang Chinese woman na siya po ay nagpunta sa isang kilalang ospital sa China upang pagalingin siya sa kanyang sakit na kanser. Ngunit sinabi po ng doktor, Madam, ginawa na po namin ang lahat ng aming magagawa, pero hindi po namin kayang tuktungan ang iyong buhay. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magkaloob nito sa iyo. At sa galit po ng babae ay kanyang binuksan ang kanyang bag na punong-puno ng pera at isinabog doon sa pasilyo, heto ang maraming pera. Kung kinakailangan pa, marami pa akong pera pwedeng maibigay sa inyo. Mga kapatid, masasabi nga po natin na tunay na mayaman tayong mga mananampalataya kay Kristo sapagkat ipinangako ito ng Diyos. Isang testamento na nagpapatunay ng kanyang dugo na tumigis. Isang testamento ng kanyang pagkabuhay na tayo rin po ay bubuhayin sa takdang panahon matapos ang ating buhay sa sanlibutan ito.
Secondly, our life is a living testimony of God's goodness. Ang ating pong buhay ay isang patotoo ng kabutihan, ng kaawaan, ng katapatan ng Diyos sa ating kapwa. Kaya nga, masasabi nga po ng isang Kristiyano sa kanyang sarili na siya ay magiging isang buhay na saksi ng pagkakilala at ng pangako ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay tinawag bilang mga ambasador, bilang mga tagapagdala ng mabuting balita. At ang mabuting balita po ito ay wag po natin sarilihin. Simulan po natin sa ating mga tahanan. Baka meron po tayong mga mahal sa buhay na matagal na po natin kasama, and yet ay hindi pa nila natitiyak ang maaari nilang patunguhan pagkatapos ng buhay na ito. O maaari ikaw ay meron ng matagal nang kasama sa trabaho, kakwentuhan sa bawat araw, o kung ikaw ay isang estudyante na nagkaroon ka ng isang best friend, kaibigan, o dili ka namang kapitbahay, nagawa mo bang sabihin ang pagkakilala mo sa ating Panginoon? Nagawa mo bang ipakita yung buhay na ninanais ng ating Panginoon, na tayo ay maging mga ilaw at asin ng sanlibutan ito, sapagkat tayo ay mga tagapagdala, tayo ay mga ambasador ng ating Panginoon Kristo. Ang maging kaya-aya ang ating buhay kagaya ng ating Panginoon Kristo. Hindi po siya nagkasala hanggang kamatayan. Kaya naman, our life is for God purposes. Kung tayo po ay namubuhay ngayon, ay para po sa dakilang layunin ng ating Panginoon. Katulad na sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia 2:20, kung ako man ay buhay, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili. Ang aking buhay ngayon ay para kay Kristo, na namatay at nabuhay para sa akin. Kung ikaw ay nabubuhay ngayon ay dahil kay Kristo, at ang buhay mong iyan na binago, nililok, hinubog ng Panginoon sa kanyang layunin, ay gamitin mo para magpatotoo sa mga taong wala pang pananampalataya at pagkakilala. Mga kapatid, kung magkakaroon po tayo ng alituntunin sa buhay, kung magkakaroon man tayo ng pamantayan sa buhay, hindi po ang pamantayan ng mundong ito, kundi yung pamantayan meron ang Diyos. Hindi natin dapat na i-compromise yung ating pananampalataya para lamang bigyan ng kasiyahan o kaligayahan yung ating kapwa o yung ating mga mahal sa buhay. Kung meron man tayong dapat gawin, ay ipahayag natin ang pag-ibig at paglilitas ng ating Panginoon. Ipahayag natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kahabagan para sa atin. Kaya nga, sinasabi, yung ating pananampalataya ay dapat naka-rooted in God's Word, nakaugat sa salita ng Panginoon. Alam natin na ang salita ng Diyos ay masakit at nakasusugat. Ito ang isinasaad sa banal na Biblia, sapagkat ito ay magkabilang talim na humihiwa sa pinaghiwalayan ng katawan at espiritu, at nakakaalam ng iniisip ng tao. Hebreo 4:12. Napakalaga po na sabihin natin yung katuwiran, yung katotohanan ng ating Panginoon. Hindi para i-please ang tao,
kundi i-please ang Diyos. Kung meron po tayong dapat bigyan ng kasiyahan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat tayo ay tinawag niya bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan. Our life is a living testimony of God's goodness. And lastly, the closing remarks of resurrected Christ. Nababasa po natin sa 1 Corinthians 15 verse 49 to 50. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid ang sinasabi sa aklat ng 1 Corinthians 15 49 to 50, kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa. Darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, ang mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw po ng pahayag ni Pablo. Anumang bagay sa mundong ito na gawa ng laman ay hindi po magmamana para sa mga bagay tungkol sa langit, kundi ang mga bagay tungkol sa Espiritu lamang ang magtataglay ng kayamanang kaloob ng Diyos kung saan siya ay naghaharing magpakilan pa man. Ito po yung lagi kong sinasabi. Lahat ng mga bagay sa mundong ito na ating inipon, pinundar, pinaghirapan, ay iiwanan at iiwanan po natin. At ito po nadarama na natin ngayon, mga kapatid. Papansin po ba ninyo? Mayaman at mahirap ay halos pantay-pantay na po ang kalagayan ngayon dahil sa COVID-19. Lahat ay kapwa. Nasa kanilang mga tahanan. Wala pong pili-pili. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, o wala ka man pinag-aralan. Nasa kapangyarihan ka man, o nasa mababang kalagayan ka, ay hindi ka po makatatakas sa COVID. Ito po ay nagpapaalala lamang sa atin na ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito ay merong hangganan, merong katapusan. Kaya sa pagtatapos na binabanggit po sa aklat ni Ebanghelyo 1, nagpapaalala sa atin ng pagkabuhay ni Kristo ay nagdala ng agam-agam takot kina Maria Magdalena at sa iba pang mga babae. Hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Inisip nila na ito isang hardinero. Bakit? Kasi po nakatingin sila doon sa mga karanasan, nakatingin sila doon sa mga pagsubok, nakatingin sila doon sa mga krisis. Hindi nila nakita na ang Panginoon ay kasama nila na mga oras na iyon. Bakit? Sapagkat ang kanilang isipan ay crowded na mga bagay sa kanilang kapaligiran. Ito po ay nagpapatunay lamang na tayo po ay tinawag para sa buhay na kasiyasiya at ganap. Tinawag po tayo ng Panginoon sa kanyang inihandang paraiso. Sabi nga po sa kanta, we are traveling in this world. We are on our way to heaven. Tayo'y mga manlalakbay lamang sa sanlibutan ito. At iiwanan natin ang mga bagay sa sanlibutan ito. Ngunit, ang mananatili ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi po tayo dapat na matakot.
Hindi po tayo dapat na mag-alinlangan sa mga salita ng ating Panginoon. Katulad po ng sinasabi sa aklat ng Roma, sinasabi po ng dakilang alagad ng ating Panginoon na si Apostol Pablo sa aklat ng Roma 8, verse 31 at sa mga sumusunod ng mga talata. Nais ko pong basahin sa inyo sa ating pagtatapos. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng mga bagay? Kasama ng kanyang anak, sino ang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Sino ang angahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino mapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian ba? Ang pag-uusig ba? Ang gutom? Ang kaburan? Ang panganib? O ang taba? Ayon sa nasulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatay. Hindi ang lahat ng ito kayang kaya natin papagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga pangyarihan, ang kataas-taasan ay hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang matibay na kredo ng ating pananampalataya. Katulad ng ipinapahayag sa ating statement of faith, we believe in resurrection. Sumapalataya tayo sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat tayo rin naman ay kanyang bubuhayin sa takdang panahon na kanyang inilaan. Kaya naman masasabi nating tagumpay ng Kristiyanong pananampalataya. Sapagkat meron tayong matibay na pinanghahawakan, ang ating Diyos ay hindi nanatili sa libingan. Ipinakita niya maging ang kamatayan ay lumuhod sa kanyang harapan. Salamat Panginoon sa inyong pagkabuhay na muli. Salamat sapagkat merong pagtatagumpay. Salamat malalagpasan namin ang pandigdigang pandemic dala ng COVID-19. Salamat Panginoon sapagkat nasa inyo ang aming katiyakan, ang aming kaligtasan. Sa pangalan ng manlilikha, manunubos at diwang gabay.